Bawal bawal mag-move on sapagkat mahal niya pa. Okay, so susunod naman ay ang salitang sa wakas. So, nagbibigay ng pagtatapos sa isang suliranin. So, ginagamit ito kapag magkukonclude na or pagpatapos na yung isang salita, isang gawain o mga salita. So, halimbawa ay sa wakas, tapos na ako sa aking mga gawain. So, sige nga, magbigay ka nga ng halimbawa Sa wakas, nakapag-move. Oh, very good. So, about sa lahat ng mga halimbawa. So, kasunod is ang raw at ang daw. So, pakibasa nga. Nagpapahayag ng paggaya sa nasasabi ng iba. Ginagamit ang raw kung ang sinusundan salita ay pag-ibig. Ang huling titik at daw ang gagamitin kung ang huling titik na sinusundan salita ay pag-ibig. So, ginagamit natin ang raw at ang daw kapag ginagaya natin or ipapahayag natin yung sinabi ng iba. So, yung raw, ginagamit natin yun kapag patinig. So, ano ba ang patinig? Yung mga a, i, o, u. Tapos yung daw naman, ginagamit yun kapag katinig ang sinundang salita. So, halimbawa, halina kayo, magsipasok na raw tayo. So, letter A yung nahuling salita. Kaya, raw ano. So, kabilang yun sa patinig. So, kasunod is, bakit daw bawal pumasok? So, letter T, dahil siya ay katinig. So, sige nga, Eliza Jean, magbigay ka ng halimbawa ng raw. Raw sa pangungusap. Nadapa raw si Charis kahapon. Okay, very good. Nadaba daw si Charis kahapon. So, sunod naman is ang kung gayon at sa makatuwid. So, sige nga, pakibasa. Ginagamit bilang paglilinaw sa isang sitwasyon. So, ginagamit natin yung kung gayon at sa makatuwid kapag naglilinaw tayo ng mga sitwasyon. Ano? So, halimbawa, ay kung gayon ay umuwi na tayo. Walang klase, kaya umuwi na tayo. Ano kung gayon? So, pangalawa is yung sa makatuwid, ito ay napakahalaga dahil dito nakasalalay ang ating kalusugan. So, sige nga, Charis, magbigay ka ng halimbawa ng sa kung gayon. So, sa kung gayon ay umalis ka na. Kung gayon ay umalis ka na. So, kasunod is ang kung ano. So, ginagamit naman natin ito bilang paggaya o pagtulad sa mga pangyayari. Halimbawa, kung ano man ang nangyari ay ako na ang bahala. So, sige nga, Sarah, may magbigay ka ng halimbawa ng kung ano. Kung ano man ang mangyari ay siya ng mahal. Okay, very good. So, kasunod ay siya rin at sila rin. Pakibasa nga. Ginagamit sa paggaya o pagtulad naman sa mga tao. So, ginagamit natin ang siya rin at sila rin kapag tayo ay may pinagtutulad na mga tao. So, halimbawa nung siya rin ay bawal ding lumabas dahil mabuti. So, ito ay nagpo-pertain sa paglalaro. Ano? Tapos, sila rin ay pinagbabawalan na maglaro. So, kasunod is ang kung sino. Pakibasa nga. Ginagamit sa pagtukoy sa tao may alam, may gusto o may tinawag isang bagay. So, ginagamit natin ang kung sino kapag tinutukoy natin ay isang tao na nakakaalam or may gusto ng isang bagay or sitwasyon na yun. Ano? So, halimbawa, kung sino man ang kumuha ng gamit ng iba ay mapaparusahan. So, sige nga,
pangatnig po ay mga salita na ginagamit natin upang maugnay po natin yung mga ideya ng mga karagdagang salita o pangungusap. Okay, very good. So, ginagamit natin ang pangatnig upang mapagdugtong ang mga salita or parilala sa isang pangungusap. So, kasunod, ano-ano naman ang mga salita na halimbawa ng pangatnig? Yun yung ating diniscuss kanina. So, sige nga, Sarah May. O at ngunit, kung ano siya rin sila rin, raw daw kung kay iyon at makasama. Okay, very good. So, kasunod na tanong. Sa tingin nyo, bakit mahalaga ang pag-alam sa mga pangatnig sa pangungusap? Sige nga, Charis. So, mahalaga po yung pag-alam sa mga pangatnig sa pangusap para po malaman po natin kung ilan po ba yung tinutukoy niya. Okay, very good. So, sige nga, Sarah May. Mahalaga po yung pangatnig sa pangungusap para makagawa tayo ng tamang pangungusap. Okay, very good. Ano? So, ngayon naman, meron ako dito inihandang isang activity. So, ito ay isang group activity. Ito ang magiging group 1 at ito naman ang magiging group 2. So, ang gagawin nyo lang dito is bubuo kayo ng isang maikling kwento gamit ang mga pangatnig na salita na bubuin nyo sa isang gagawin nyo siyang isang paragraph na kwento. So, narito ang pamantayan. Ang nilalaman ay 10 points. Pagkamalikhain, 5 points. Mechanic at organisasyon, 5 points. Na sa total ay 20 points. So, maaari na kayong magsimula. At kukuhain ko yan namin. Tapos na ba mga bata? Opo! Okay. So, ngayon, pakipasa na ng inyong binuong maikling kwento. So, ngayon naman is meron kayo individual na gawain. Ano pang individual na gawain? So, pakibasa ng panuto. Piliin ang wasto at angkop na pangatnig sa loob ng kahon upang mabuo ang dialogo sa ibaba. Isulat ang inyong sagot sa nakaraang hadlang sa bawat bilang. So, ngayon, bibigyan ko lang kayo ng 5 minutes para gawin ito. Maaari na kayo magsimula. Tapos na ba mga bata? Opo! So, sige nga, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. So, sa number 1, sige nga, Eliza Jean. Siya raw ang bagong guro natin sa Pilipino. Mukha naman siyang mabait. Okay, tama. So, siya raw. So, pangalawa, sige nga, Mary Joy. Hindi. Hindi may pagkamasungit daw siya. Sabi ng pisang ko naging may mag-aaral niya. Okay, so, hindi. May pagkamasungit daw. So, tama rin ang kanyang sagot. Ano? So, sa number 3, sige nga, Sarah May. Talaga, kung gayon, kailangan natin maging mabait palagi para hindi tayo pagalitan. Okay, kung gayon, ano sa number 3? So, sige nga, sa number 4, Charis. Basta, igalang natin siya kahit anong pa siya kasi siya rin ay pangalawa natin magulang dito sa paaralan. Okay. So, sa number 5, sige nga, Eliza Jean. Tama, kung ano man siya o sino man siya, sigurado may matututuhan tayo sa kanya. Okay, sige, sa number 5, sa number 6, Sarah May. Magpasalamat tayo dahil sa wakas may tulong tayo sa Pilipinas. Okay, so nakuha niyo ang mga tamang sagot, ano? And dahil dyan, maaari niyo lang kopyahin ang inyong assignment. So dito is babasahin niyo lang yung topic na pang-ukol para sa susunod nating aralin. So, tapos na ba kopyahin mga bata? Opo! So ngayon, maaari niyo na ilagay ang inyong mga gamit sa inyong bag at magsitayo ng lahat para sa ating panalangin. So sige na, Charis, pangunahin mo ang ating panalangin. So ngayon, maaari na kayong magsiuwi. Goodbye, class! Goodbye!